Nagsimula ang kwento habang ang isang grupo ng mga tao ang nakapila sa labas ng isang meat shop, na di umano ay nagbebenta ng isang hindi pa natitikman na exotic na karne na handang bayaran ng mga tao sa anumang halaga dahil sa sarap nito. Inabot ito ng ilang linggo ngunit ang dami ng tao ay hindi nawawala, sa halip ay lalo pa itong dumarami. Maging ang mga pulis at politiko ay nakiisa na rin. Isang araw, isang mausis ang mamimili ang nagtanong sa anong hayop nagmula ang karne. Sumagot ang lalaking tagakatay na ito ay karneng baboy na galing pa sa Iran. Agad na kumalat ang balita sa kapitbahayan na parang apoy na lalong nagpadagsa ng tao sa meat shop. Ang mga tagakatay na dati ay nahihirapang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ay kumikita na ngayon ng malaki. Maging ang malalaking pabrika ng karne ay napilitang magsara dahil sa pagdating ng Iranian meat na ito. Ipinakita pagkatapos kung paano naging viral ang meat shop na ito noong una, na pinapatakbo ng masisigasig na tagakatay na sina Vincent at Sophie na isa ring magkasintahan. Ang meat shop ay matatagpuan sa labas ng Perry. Sa unang tingin, tila maayos ang buhay ng magkasintahan, gayunpaman, ang mga bagay ay ibang-iba sa loob. Halos walang mamimili ang shop at ang mga dumarating naman ay nandidiri sa kakaibang masahe ni Vincent sa karne. Isang araw, isang grupo ng mga nakamaskarang vegan activist ang sumalakay sa shop. Naghagis sila ng dugo sa magkasintahan at sinalanta ang lugar bago tumakas. Sa galit ni Vincent, hinabol niya ang mga ito at nagawang itumba ang isa matapos ang maikling pakikipagbuno at tinanggal din niya ang maskara ng aktivista. Gayunpaman, mabilis na dumating ang mga kasamahan ng vegan at sinagip siya bago umalis. Binugbog din nila si Vincent na nag-iwan sa kanya na balisa. Nang dumaan ang araw, bumisita ang magkasintahan sa bahay ng kanilang mga kaibigang sina Stephanie at Mark para sa tanghalian. Sa kusina, umiyak si Sophie kay Stephanie at sinabi kung paano tumanggi ang bangko na bigyan sila ng loan at sila ay malapit ng mabangkarote. Noong una ay sinubukan ni Stephanie na pasayahin ang kanyang kaibigan ngunit kalaunan ay nagsimulang magmalaki tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita ng kanyang asawa. Ibinunyag na sina Stephanie at ang kanyang asawang si Mark ay nagmamay-ari din ng isang butcher shop na napakaganda ang takbo. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ang dalawang magkasintahan ay naghahapunan, binanggit ni Vincent ang insidente kanina kung saan sinalanta ang kanyang shop. Una sa lahat, pinagtawanan siya ni Mark dahil sa hindi paglalagay ng anumang security measures, ngunit pagkatapos ay naglabas ito ng rifle at ibinigay kay Vincent. Binanggit niya na ang baril ay para protektahan ang meat shop mula sa mga vegan extremists. Walang gun license si Vincent, ngunit tinanggap pa rin niya ang regalo. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Sophie sa kanyang asawa na iniisip na niyang hiwalayan ito dahil naging boring na ang kanilang pagsasama. Bilang isang matalinong tao, binaliwala siya ni Vincent ng tuluyan at maya-maya ay nakita niya ang isa sa mga vegan extremist na umatake sa kanyang shop kanina. Upang turuan ng leksyon, inatras ni Vincent ang kanyang sasakyan sa pagtatangkang sagasaan ito, gayunpaman, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at napatay ang lalaki. Sa kaba, tinangka niyang tawagan ng pulis at umamin na ito ay isang aksidente ngunit pinigilan siya ni Sophie dahil sa takot sa mahabang sentensya sa kulungan. Sa halip, iminungkahi nito na dapat nilang gayahin ang isang serial killer na nagngangalang Michelle Francois na kinakatay ang kanyang mga biktima at iniwan sila sa mga garbage bag sa buong lungsod. Napagtanto ni Vincent na ang kanyang asawa ay nanunood ng napakaraming serial killer shows ngunit pumayag pa rin siya sa ideya nito. At baka maaari nilang katayin ang taong ito at kumita ng pera. Sa gabi, inilagay niya ang bangkay sa kanyang shop at sinimulang katayin ito. Sa proseso, isang tainga ang nahulog sa sahig at agad na nilamon ng aso ni Vincent. Matapos katayin ang katawan ng ilang oras, naging hating gabi na kaya binalak ni Vincent na itapon ito ng maaga. Kinabukasan, huli na siyang nagising at nalaman na nawawala ang karne. Habang natatarante siyang naghahanap, dumating si Mrs. Coinyard, isang regular na mamimili. Binanggit niya na nagustuhan niya ang karneng ibinente ni Sophie sa kanya kaya bumalik siya para bumili pa. Lumalabas na hindi sinasadyang naibenta ni Sophie ang karne ng tao sa walang kamalay-malay na si Mrs. Coinyard, sa pag-aakalang ito ay baboy. Nabigla si Vincent at sinubukang hikayatin siyang bumili ng ibang bahagi ng karne, ngunit iginiit ng babae na gusto niya lamang ang ibinigay sa kanya kanina. Habang nagtatalo ang dalawa, naging interesado si Sophie at humiling na bumili ng karne. Dahil hindi maihayag ang katotohanan sa harap ng mamimili, nag-atubiling iniabot ni Vincent sa kanyang asawa ang isang piraso ng laman ng tao, ngunit sa kanyang pagkagulat, nagustuhan ito ni Sophie, na lalong nagpadagdag sa inip ni Mrs. Coinyard. Sa huli, gumawa ng kwento si Vincent na nakuha niya ang karne mula sa Iran at iyon ang dahilan kung bakit ito napakabihira at masarap. Pagkatapos ay nag-atubili siyang magbenta ng malaking bahagi ng karne kay Mrs.
Coinyard at sa sandaling umalis ito, ibinunyag niya ang lahat sa kanyang asawa. Nakakagulat na tila hindi alintana ni Sophie ang pagkain ng laman ng tao, sa halip, iminungkahi niyang ibenta ang karne, na sinasabing maaaring ito ang pinakamahusay na paraan upang mawala ang bangkay. Gaya ng inaasahan, kinilabutan si Vincent sa kanyang mungkahi at naghandang itapon ang karne. Gayunpaman, bago niya ito magawa, isa pang mamimili ang pumasok sa shop at pinili ang karne na binili ni Mrs. Coinyard. Dahan-dahang naging paborito ang Iranian meat sa kanilang lugar at kumita ang magkasintahan ng malaking halaga matapos itong ibenta. Dahil sa mabilis na pagsikat ng produkto, naging mausisa si Vincent at kinalaunan ng gabing iyon ay nag-uwi siya ng isang piraso ng karne. Nag-aalangan siyang tinikman ito ngunit sa kanyang pagkagulat ay nagustuhan niya ito. Maya-maya ay nilapitan siya ni Sophie at ibinunyag na ang mga vegan ay may napakalinis na dugo at iyon ang dahilan kung bakit napakasarap ng kanilang laman. Iminungkahi niya pagkatapos na dapat silang manghuli ng mga vegan extremist at ibenta ang kanilang laman upang kumita ng mas malaki. Gayunpaman, pinatigil siya ni Vincent na sinasabing ito ay katawa-tawa at immoral. Bago matulog, sinabihan din niya itong huminto sa panonood ng mga serial killer show. Kinabukasan, ang anak ng magkasintahan na si Chloe ay nag-uwi ng kanyang boyfriend na si Lucas para sa tanghalian. Inihain sa kanya ng pamilya ang isang mamahaling steak ngunit agad niya itong tinanggihan. Lumalabas na siya ay isang vegan at bilang paggalang sa kanya, tumanggi na rin si Chloe na kumain. Matapos umalis ng mga vegan, napagtanto ni na Vincent at Sophie na ang lahat ng kanilang paghahanda para sa pagkain ng pamilya ay nasayang dahil sa veganism. Nagalit sila rito at nagpasya si Vincent na ituloy ang plano ni Sophie na manghuli ng mga vegan. Nang gabing iyon, nagtungo ang magkasintahan sa isang vegan restaurant at pinili ang may-ari bilang kanilang unang target. Sinundan nila ito ng ilang sandali at nagawa pa ni Vincent na makapasok sa kwarto nito dala ang isang cleaver. Gayunpaman, sa huling sandali, nawalan siya ng loob at umatras. Dahil ang unang pagtatangka ay isang kabiguan, naramdaman ng mapilit na si Sophie na kailangan nila ng higit pang pagsasanay kaya kinabukasan, bumalik ang magkasintahan na may detalyadong plano. Nagkunwari silang mga vegan at nagprotesta sa labas ng isang supermarket upang maghanap ng potensyal na vegan target. Sa huli, isang payat na lalaki ang lumapit sa kanila na pinupuri ang kanilang mga pagsisikap. Kinumbinsi siya ni Sophie na magkita sa huli sa isang parking lot upang mapag-usapan ang mga bagay tungkol sa vegan. Ayon sa plano, maagang nagtungo ang magkasintahan sa lugar at nag-rehearse ng iba't ibang paraan ng pagpatay sa kanilang target. Maya-maya ay dumating ang vegan sa isang van, ngunit sa ikinadismaya ng magkasintahan, may kasama rin itong ilan sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, napilitan sina Sophie at Vincent na itigil ang kanilang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinunyag ng mga vegan na sasalakayin nila ang isang meat shop kaya hiniling nila sa magkasintahan na sumama. Sa takot na mabisto, nag-atubiling sumunod sina Sophie at Vincent. Sa daan, nagsinungaling sila tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan at binanggit na sila ay mga florist. Matapos marating ang kanilang destinasyon, napagtanto ng magkasintahang tagakatay na ang meat shop ay pagmamay-ari ng kanilang sariling mga kaibigang sina Mark at Stephanie. Nag-alinlangan si Sophie sa ideya, ngunit si Vincent, na malinaw na naiinggit sa kanyang mayamang mga kaibigan, ay pumasok sa shop at sinimulang sirain ito kasama ang mga vegan. Sa susunod na eksena, nagtungo ang magkasintahan sa isang restaurant para maghapunan. Doon ay tinalakay nila ang mga paraan upang manghuli ng mga biktima ng hindi naghihinala. Gayunpaman, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang bagay at maya-maya ay nauwi sa isang pangit na away na naging dahilan ng galit na pag-alis ni Vincent. Habang nakaupo doon si Sophie ng mag-isa, sinamantala ng isang waiter ang pagkakataon at niligawan siya. Napagtanto ni Sophie na mayroon silang magkatulad na interes at pagkaraan ng ilang sandali, isinakay siya ng waiter. Nang makarating sila sa labas ng bahay ni Sophie, naging romantiko ang mga bagay at nagsimulang maghalikan ang dalawa. Gayunpaman, nang malaman ni Sophie na siya ay isang vegan, sinadya niyang kagatin ang dila nito na naging sanhi ng pagdurugo. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong pumasok sa loob upang gamutin ang sugat na sinunod naman ng waiter. Habang ang lalaki ay nasa loob ng banyo, nilapitan ni Sophie si Vincent at ipinaliwanag ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, kinabahan ang huli at tumangging gawin ito, ngunit nagsimulang blackmail siya ng mapusok na babae na sinasabing sisipingan niya ang waiter kung tatanggi siyang pumatay. Sa pagkakarinig nito, nawala sa sarili si Vincent at nagsimulang maghasa ng kanyang kutsilyo, ngunit sa huling sandali ay muli siyang naduwag at hinimok ang kanyang asawa na hayaan na ang lalaki. Gayunpaman, may ibang plano si Sophie. Sinadya niyang pahuberin ang lalaki at nakipagtalik dito. Ito sa wakas ang nagpagalit kay Vincent kaya binugbog niya ang kawawang lalaki hanggang sa mamatay. Kinabukasan, nakatanggap si Sophie ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Stephanie na nagsabi sa kanya tungkol sa nangyaring pagsalakay kagabi. Agad na nagtungo ang magkasintahang tagakatay sa lugar na nagkukunwaring nag-aalala. Doon ay nakita nila si Mark na nakikipagtalo sa isang pulis.
Lumalabas na ito ang parehong opisyal na nag-iimbestiga sa pananalanta sa butcher shop ni Vincent. Pagkatapos, hiniling ng opisyal na makausap ng pribado si Vincent. Noong una ay natarante si Vincent, ngunit maya-maya ay naibunyag na ang pulis ay nakabalita rin tungkol sa sikat na Iranian pork at gusto niyang bumili nito. Sa pagnanais na kumita ng mas maraming pera, agad na sumang-ayon si Vincent at kinalaunan ng araw na iyon ay muling nagbenta ang magkasintahan ng karne ng tao. Maraming mamimili ang pumila para sa produkto at dahil dito, naubos ito sa loob ng isang oras. Kaya naman, nagpasya silang gawing regular ang paghunting ng mga vegan, at sa tulong ng ilang nakamamatay na sandata at sopistikadong mga teknik, sinimulan nila ang araw-araw na pagpatay. Sa pagtatapos ng linggo, tinaasan nila ang presyo ng karne at nakalikha ng mataas na kita. Isang araw habang nanananghalian kasama ang kanilang mga kaibigan, dinala ng magkasintahan ang peking Iranian pork at gaya ng mga naunang mamimili, agad ding nagustuhan ni Stephanie at Mark ang lasa nito. Ngunit bigla, habang ngumunguya ng karne, may nakagat na metal si Mark. Si Stephanie, na isang dating nurse, ay agad na nakilala ang bagay bilang isang pacemaker. Lumalabas na ang isa sa mga biktima ni Vincent ay may nakalagay na pacemaker sa kanyang puso. Nagawa niyang gawa ng paraan ang sitwasyon, ngunit ang kompetisyon sa pagitan ng mga meat shop ng dalawang magkasintahan ay nagpasimula ng isang argumento na mabilis na nauwi sa pisikal na away. Nagsimulang mag-away ang mga lalaki at bigla na lang kinagat ni Vincent ang tainga ni Mark at sinimulang nguyain ito. Pagkatapos ay idinyure niya ang tainga, binigyan si Mark ng isang nagbabantang tingin, at umalis kasama si Sophie sa ikinasindak ng lahat. Ipinagpatuloy ni na Sophie at Vincent ang pagpatay sa mga tao at kumita ng malaking halaga, bukod doon, nailigtas na rin ang kanilang nanganganib na pagsasama. Isang araw, dumalo ang magkasintahan sa isang vegan festival kung saan napansin ni Vincent ang isang maliit na matabang batang lalaki. Hindi mapigilan ni Vincent ang pagnanais na mag-isip ng mga paraan kung paano kakatayin ang bata para sa karne nito. Maya-maya ay napagtanto ni Vincent na naging isa na siyang psychopath. Nandidiri sa kanyang sarili, nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, nakasalubong ni na Vincent at Sophie ang kanilang anak na si Chloe at ang kanyang vegan na boyfriend na si Lucas na nagulat na makita sila sa isang vegan gathering. Habang nag-uusap, binanggit ni Lucas na ilang mga vegan ang nawawala nitong mga huling araw. Sigurado siya na ito ay gawa ng mga taga-katay. Nang subukang pabulaan na ni Vincent ang hinala, nagalit si Lucas. Nawala ang kanyang pasensya at sinigawan ang magkasintahang taga-katay, na pinilit silang umalis sa festival. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga vegan na dating sumama sa magkasintahan sa meat shop ni Mark ay nakarinig sa away at nagulat nang malaman na sila ay mga taga-katay pala. Sa labas ng festival, nakita ni Sophie ang isang matabang babae at hiniling sa kanyang asawa na patayin ito. Nakakalungkot dahil sa away kanina, nanambalik ang sigla ni Vincent na pumatay ng mga tao. Matapos ang trabaho, umuwi sila ng gabing iyon. Habang kinakatay ni Vincent ang babae, may kumatok sa pinto. Sa kasamaang palad, ito ang pulis. Nag-aalangang binuksan ni Vincent ang pinto at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Ibinunyag ng opisyal na 10 vegan na ang nawawala at ang mga taga-katay ang naging pangunahing sospek. Biglang lumabas ang aso at lumakad sa likod ng opisyal na may kagat-kagat na kamay ng tao. Natarante si Vincent, ngunit mabilis niyang pinaalis ang aso sa pamamagitan ng pagsigaw dito. Naguluhan ang opisyal dito at pinagtakpan ito ni Vincent ng isang peking kwento na dumaranas siya ng PTSD simula noong huling pag-atake ng mga vegan extremists. Maya-maya ay umalis na ang opisyal ngunit naramdaman ni Vincent na may hinala na ito sa kanila. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin kay Sophie. Tiniyak nito sa kanya na hindi sila mahuhuli dahil na-dispose na nila ang lahat ng bangkay at walang ebidensya laban sa kanila. Lumalabas na naalis na ni Vincent ang lahat ng karne ng kanilang mga pinakabagong biktima, sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanila o sa pamamagitan ng pagkakalat sa kanila sa buong lungsod sa mga garbage bag. Ginawa nila ang mga hakbang na ito dahil sa lumalaking kamalayan sa social media at pinaigting na paghahanap sa mga nawawalang tao. Biglang tumunog ang doorbell at nakita ng magkasintahan si Lucas sa pinto. Binati niya sila at humingi ng paumanhin sa masamang inasal sa kanila sa vegan festival. Ipinaliwanag pagkatapos ni Lucas na labis siyang na-stress simula nang mawala ang kanyang mga kaibigang vegan. Inaliw siya ng tusong si Sophie at sinenyasan ang kanyang asawa na gawin si Lucas na kanilang susunod na biktima. Gayunpaman, tumanggi si Vincent at sa halip ay inihatid ang kanilang magiging manugang sa pinto. Kinabukasan, nang hindi kumukonsulte kay Sophie, inanunsyo ni Vincent sa kanyang mga mamimili na hindi na siya magbebenta ng anumang Iranian pork sa ikinadismaya ng lahat. Nagresulta ito sa isang pagtatalo sa pagitan ng magkasintahan na naging dahilan ng pag-alis ni Vincent sa shop kasama ang kanyang aso. Samantala, ang grupong vegan na sumira sa meat shop ni Mark ay sumulpot sa lugar ni Vincent upang gumanti sa kanila para sa pagtatraidor. Sinubukan silang paalisan ni Sophie ngunit walang tagumpay. Sa halip, iginapos nila siya at binugbog ng husto.
Nang bumalik si Vincent mula sa kanyang paglalakad at makita ang mga van sa labas, napagtanto niyang may mali. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, pumasok siya sa shop dala ang isang cleaver at nakita ang mga vegan na papatayin na ang kanyang asawa. Sa galit, namagitan si Vincent at sa tulong ng kanyang aso ay pinatay ang dalawa sa kanila. Isang vegan ang nagawang itusok ang patalim sa balikat ni Vincent, ngunit sa kabutihang palad ay naalis ang pagkakatali ni Sophie sa tamang oras at tinapos siya. Nagtapos ang pelikula habang inaaresto ang magkasintahan na may 30 na biktima. Naibunyag na sina Mark at Stephanie ang mga nag-ulat ng kakaibang kilos ni Vincent sa pulis, na kalaunan ay humantong sa pagkakahuli sa magkasintahang taga-Katay. Dahil sa lala ng kanilang mga krimen, nakatanggap sina Sophie at Vincent ng parusang kamatayan.